Ang sakit ng pagkatalo ni Magnus kay Gukesh. To the point na nagdabog. Gumanon sa lamesa, talsigan, nagulat nga si Gukesh eh. Anyway, ang tanong dyan, makarecover kaya si Magnus dahil sa napaka heartbreaking na pagkatalo na yun. Kalaban niya po, round number 7, si Hikaru Nakamura. At ito ang nangyari sa classical event. Mabilis ko lang ipapakita kasi pinili po nila yung napakadal na posisyon na ito. Kung titingnan nyo nga po, ayan o, parehong-pareho, very equal. At ang nangyari, nagkapalit-palit lang po yan ng pyesa and eventually, ayan, nag-repetition na uwi sa tabla. Ngayon, in-interview si Magnus dyan eh. Ang tanong sa kanya, kamusta ang feeling mo pagkatalo? Ready ka ba na maglaro or basically yung confidence level mo nasan na? Ang sagot lang ni Magnus, sa totoo lang, hindi daw siya nag-prepare sa classical event. Talagang minadali niya lang to kasi ayaw niya ngang nandun siya sa tournament dahil hanggang ngayon, alam niyo na, sobrang sakit na pagkatalo, abay hindi niya patanggap yun. Hindi pa siya nakaka-recover. Kaya tinabla niya talaga ito na mabilis kahit puti siya. At ngayon, tanong, ano ang nangyari sa may Armageddon event? Kasi ang sabi ni Magnus, nag-prepare lang talaga ako sa Armageddon. So, eto po ang Armageddon. Puti ulit si Magnus, ang tinira niya po D4 na sinagot ng D5, C4, C6, love. Pero yung pagka-slab nito, tingnan nyo nag-knight F3, knight C6, knight C3 takes, ayan no. Mainline po yan ng slab talaga. Pero ang ginawa ni Magnus, instead po na mag-A4, which is yung number 1, talagang tinitira dyan, kahit ako, linya ko yan, nag-G3 lang. Ngayon, para saan po ba yung A4? Para hindi maka-B5. Pero dahil nag-G3 ka lang din, nag-B5 si Hikaru. And after B5, nag-bishop lang po sa may G2, nag-E6 lang si Hikaru. Nag-castling bishop B7, and then knight lang po sa may E5 na talaga namang napaisip po dyan si Hikaru. Ano po bang threat ng knight E5 na yan? Binubuksan yung bishop para may knight takes po sa B5. At ang common pong ginagawa dito, A6. Pero si Hikaru, nakita niyo mabilis si Magnus eh. Tumira po siya ng Queen C8 lang. And after Queen C8, B3 po yung tinira ni Magnus, which is still, linya po yan. Magtataka kayo, bakit binibigay yung pawn? Eh, di ba, 1 pawn doon siya, ba't pinapalit yan? Okay lang po kasi yan. Once po kasi kinapture yan, queen takes, magkakaroon po ng maraming weakness yung black. Una po yung B5, pwede po tirahan ng A4, mabubuksan po yung file. Tapos eto, weak din po yan, mamaya may possible po na rook C1 dyan. Kaya hindi tinitakes. Ang ginawa po ni Hikaru, nag-B4. Na mali pala yan. No? Ang tamang tira daw po is C5. Kaso yung B4, hindi maganda. Kasi pagka knight A4, parsado ka mag C3 dyan. And after C3, kala mo okay ka na, may tirada pong A3. Yung A3 po na yan, wala saan ng magandang bigay yan kung may A5. Ang problema, walang A5 to depend upon para solid sana kasi may knight to B6. Kaya napilitan po yan, mag-knight D7 na lang. After knight D7, kinapture ni Magnus yung B4 na binawi po ng bishop and then tinirahan lang ng bishop A3. At bishop A3, di pa nga daw kagandahan eh. Pwede daw yung bishop A3, lamang pa rin, pero mas maganda daw kung kinain muna to. Kasi ang problema pala niyan, maaari daw po na siraan yung pawn structure tapos makapag C5 later on. Anyway, ang ginawa is nag-A5 to defend the bishop. Para nga naman, pag tinakes mo yan, ako, napakaganda. Solid na solid. Di ba? So, unang tingin, goods na pala dito. Si Hikaru, 1 pawn up pa. Pero kung titingnan nyo yung engine evaluation, clearly better po yan sa puti. Bakit? May napakaganda palang sacrifice dito na sabi ko during live, pag nakita ni Magnus, magaling siya. Sabi ni Magnus na ako eh. Kinain lang yung pawn. Grabe. Brilliant sacrifice. Nakita ni Magnus during live pero nag-spend po siya ng malaking oras yan. 2 minutes and 40 seconds. Talaga napaisip siya na matagal. Para saan ba yan? Abay, hindi po tiniksan ni Hikaru yung libreng kabayo. Bakit? Pag tinikman mo kasi yan, may knight C4, ayun,
tutuhugin ka ng husto dun. O kahit mag king d8 ka agad, may knight d6 pa rin hitting the queen. Saan pupunta yung reyna? Takbo ka na lang dito, knight takes f7. O, saan ka pupunta? Di ka nga makatakbo dito. Tuhog ka na naman eh. Ubos talaga, tapos makakain yun. Grabe yung king alanganin. Talagang winning. Kaya nga po nag-castling na lang yan na sinagot ng bishop takes, pawn takes, and then knight takes d7. Pagka knight takes d7, capture, and then knight a5. And this is looking good for the side of Magnus. Equal po ng pawn, pero kung titingnan yung mabuti, grabe yung mga weakness. Pwede po mag-queen d2, rook c1, put pressure sa mga weak na pawn na yan. Ayan po ang mangyayari. So, ang ginawa po, nag-bishop a6, nag-queen dito na nga hitting the pawn, nag-bishop naman po sa may b5 hitting the knight. At ang tanong, bakit binigay yung pawn? Libre kasi to. Kaya nag-rook c1 muna yan and then nag-rook a6 na to defend the pawn. On c6 na tinirahan lang ng e3. Ngayon, pwede na itong tikman. Ang sinagot dyan, queen lang sa may a8. E de tinikman na, pagka queen a8, tumira ng knight b6. Awa, matindi din si Caro. Kuma-counterplay sa may A4. Ang tanong, coach, di kainin mo lang, may hit pa sa reyna, ay hindi po kakainin yung kabayo, eto titikman. At pag kinapture mo yung reyna, ganon, eto na naman, oh, persado kaharang, capture na naman. Ubos yung pyesa, may threat pang mate. Kaya hindi pala pwedeng kainin yon. Kaso, so anong gagawin? Paano didepensahan ito? Mababawi yung pawn, guys, eh. Mababawi. Aba, wag kayong magulo. Magnus na yan, may alam siyang dapat gawin. At ito po yung rook lang sa may c5. Grabe ah. Teka lang, anong nangyayari? Libre na to. May kain dito. Hindi mapapabagsak yung pawn kasi tatagos yung bishop sa reyna. Kaya nag-knight d5 na lang yan na tinikman ni Magnus, binawi ng pawn. And then, nag-rook lang sa may c1. Hindi pa nga daw ganun kaganda. Pero second best move yan. Ang idea po niya, dinidepensahan ito. No? Ngayon, bakit kailangan depensahan? Nag-H5 si Caro, nagpasingaw. Ito naman po si Magnus nag-H4. O, baka kasi manggulong ganon. Tinirahan ng rook E8. Aba, para saan? Manggugulong nga. Paano? Gaganon yan eh. May mga ganong idea. Anyway, Magnus Queen C3. Para saan yung Queen C3? Bakit umatras yan dyan? Para depensahan yung tore, yung knight makagalaw na. So, ang ginawa niya, nag-Queen C8 naman, nag-Knight C5 na nga, kinapture po yung tore, binawi po, and then, boom! Grabe yung counterplay ni Caro. Nagpakain na ng pawn. Siyempre, tinikman po yan. And then, pagkatikin, boom! Talagang inaatake ni Hikaru si Magnus. Aba, tabla lang kailangan ni Hikaru. Pag kinapture mo yan, libre. Kaso check, tabla na po ang kakalabasan. Perpetual check. Kaya nga po, nag-E4 na lang yan para yung queen mabuksan na sinagot lang ng capture. Pagka-takes, nag-rook sa may E1 na mali. Ang tamang tira daw is queen E3 immediately. Ako, nagtataka ako nga, ba't di kinain muna eh? Pag kinapture mo kasi may tulak, tapos checking ka, halos matabla may perpetual. Ngayon, bakit kailangan yung queen E3? Para matikman na po. No? Agad-agad queen E3 para makapture na. Ngayon, hindi kasi may tulak. Pag chumek ka, may harang na gano'n. I'm not sure kung naintindihan nyo. Sana naunawaan nyo yung mga araw ko. Anyway, nag-rook E1 kasi pine-prevent niya nga yung E3. Nag-queen G4 naman. And then saka nag-queen E3. Pagka queen E3, tinakes. And then after takes, nag-pawn takes si Magnus dito na kining muban lang. Medyo nakakatakot yung datingan. Papunta yung tore dito. Baka mangmati pa bigla. Anyway, ang tanong dyan, coach, libre pala ito, ba't ayaw kainin? Hindi po libre yan kasi may sacrifice. O, pakita ko, kuwari, kinapture po yan. Takes, check, ayun, tabla. O, tabla. O, tabla. Hindi maiharang kasi may capture doon. Balik natin. Kaya nga po ang ginawa niya, nag-king move to defend the pawn ng G3 na sinagot na ng rook H8. Mali daw kasi, hinain lang eh. Ang tama pa nga daw po is, knight takes. O kaya daw, wag mo na kainin queen E4 na lang or F4 na lang para po may check doon. Kaso, kinapture na hindi siya best move. Pero goods pa rin kasi lamang pa rin ng puti. Na sinagot ng queen H3 na mali din. Abay, namuti. Ang tama tira daw, kainin lang yon. Laman ng konti ang puti. Pero may chance makatabla. Kasi 1 pawn down lang. Pero ito po ay mali kasi after king F3, mauubusan ng check ang itim. So, ang ginawa na nga lang niya, nag-bishop doon, aba gusto pang chumek, dadalhin yung reyna, kining muban lang.
At pagka king move, nag-queen h2. Para saan? Check ba dito? Kaso 32 seconds, nakalimutan niya na pag simple check, nag-king move ka, libre yung kabayo. I mean, bishop pala. Wala na, one piece down. Completely winning na ito. Nag-queen g2 na lang hitting the rook. Pero after rook h1, nag-resign na lang si Hikaru because mauubusan na ng check. Kasi isang check lang po ang meron siya. Pagka king move, wala na. Finish na. Pwede ka pang mga gulong-gulong sacrifice pero that's it, pansit. Kasi ang next move is rook a8. Mati ka na boy. Kaya nga, ayun ang nangyari. Nag-resign si Hikaru at dahil doon, ang score ni Magnus 1.5, Hikaru 1 point lang kasi natalo sa Arma. Ngayon, ang tanong, anong nangyari sa ibang bakbakan? Wah, eto may gusto akong silipin. Labanan between Grandmaster Gukesh at Grandmaster Arjun Erigaisi. Eto kasi nangyari, eto para sa akin yung interesting na matchup eh. Si Gukesh, natalo round 1 kay Magnus, natalo round 2 kay Arjun Erigaisi. Bokya. Pero sa second round Rubin, ginantihan ni Gukesh si Magnus. Completely losing si Gukesh pero nanalo. Ngayon kay Arjun Erigaisi, makabawi kaya siya. Anong nangyari? Aba, e4 po ang tinira ni Gukesh na sinagot ni Arjun ng d6. Grabe. d6 lang, nag-d4, knight f6, knight c3, g6 lang. Perk defense po, ayan normal variation ang tinira dito ni Gukesh na kung saan sinagot po ng casting. And then dito ako nagtaka kay Gukesh kasi ang linya dito queen e2 eh. Bakit kailangan ng queen e2? Eto, kasi ang ginawa ni Gukesh kakaibang h3 lang. h3 lang. Ang bilis tinira ni Gukesh yan. Yung h3 sinagot ng brilliant sacrifice, knight takes e4. Ayan, common yan eh, kaya kailangan ng queen e2. Ang queen e2 po kasi walang ganyan sacrifice. Ano bang meron dyan? Libre yan na. Pag tinakes mo yan, magdi-d5. Ganun mangyayari. Pag umatras ka, capture takes. And as you can see, medyo maganda po yung pwesto ng bishop. Tapos maganda yung sentro. May c5 na tira dyan eh. Equal yan, no? Pero bakit mo papa-equalizein? Labang po sa opening talaga sa perk yung puti lagi. At least slightly better. Pero dahil sa knight takes e4 na equalize. Pagka knight takes e4, etong si Gukesh, sabi niya, hindi yun plano ko, eto plano ko. Brilliant sacrifice din. Gusto niya lang pala magkaroon din siya ng brilliant. Bakit? Kasi nga, syempre, kakainin mo, knight takes e4, o de, kahit mag d5 ka, na ginawa. O, pagka d5, okay lang. Kasi kahit papano, pagka knight back, may konting weakness, diba? Pwede magtanong dito later on eh. Anyway, after knight c3, kung titingnan nyo po yung oras ng dalawa, 30 minutes na yung gamit ni Gukesh. This is just move number 9. 10 minutes pa lang ang nagamit ni Arjun Erigaisi. Ang ginawa niya, number 1 engine move, c5. Grabe, pinakain lang yung pawn, no? Libre yung pawn, pero hindi po, kinapture. Ano mangyayari pagka takes? Tulak. Knight doon, lalakas yung sentro. So, ginawa ni Gukesh, nag-casting after thinking for 20 minutes na sinagot ng capture lang, knight takes, and then knight lang sa c6 na tumakbo lang sa may f3, and then tinulak yung pawn, and then knight e4, tapos sinagot lang po ng queen to d5, hitting the knight na dinipensa ng rook e1, and then h6 lang. Para sa yung h6, para wala na yung mga talon-talon dyan. Anyway, after h6, sinagot po yan ng c3 na tinirahan ni Arjun ng hindi ganun kagandang tira. Kasi lamang na pala siya dito. Ang ititira niya lang po is bishop f5 and that is already clearly better na hindi niya nakita. Ngayon, hindi ko sure bakit hindi niya nakita to kasi may tactics po dyan. Once na gumalaw ka, takes lang dito. Kaso gugulo kasi yan. Tingin ko ina-analyze na to kaya lang naguluhan siya yung c4 po na tira. Pagka c4 kasi, pagka takes mo dito, pwede nang kainin dahil wala na yung rain ng tutok. Persado kang gumalaw, saan ka pupunta? May tirada palang queen d7 yan. Teka lang coach, libre nga eh. Bakit binigay mo? Queen takes ka lang. Oh. So ang tanong, one piece down? Okay ka lang dyan? Okay na okay pala yan.
Kasi ang next move is Rook F8 na hindi madepensa ng maganda. Ang number one move nga, Rook E4 daw with this idea. Pero ipakita ko lang, ano ba mangyayari pag gumalaw na lang yung knight? O, para pagka Rook F8 sana, may depensang ganon. Wala eh. May Rook takes F2 immediately. Yun ang masakit. Ayan ang mangyayari. Luluwa ka, boy. Luluwa ka, boy. Luluwa ka, boy. Ayan, oh, talagang mangingisay ka dyan. O, mati ka na. O, knight B4. Grabe pala yun. Ang ganda sana ng mangyayari, no? Kaso, hindi ginawa yung Bishop F5. Ang ginawa po is D3 lang. Na mali. Bakit? Na-equalize. Pagka D3, nag-Rook E3. Si Gukesh na sinagot ng Bishop F5 and then Knight G3. Ayan ang big difference. Wala kang capture ngayon kasi may depensa. Kaya nag-Rook D8 na lang yan. Anyway, kahit po hindi best move ang tinira ni Arjun, nauwi pa rin po sa slightly better for black, no? Pagka Rook D8, nag-Bishop to D2 para hindi may tulak yung pawn na sinagot ng E5. After E5, nag-Knight sa may E1 na sinagot ng E4. At ito po ay masasabi na daw na winning for the side of black. Winning na daw, ah. No. Go there. Kasi nga naman, grabe yung pass pawn. Ipit na ipit. At ang matindi, lamang pa ng konti sa oras si Arjun. Pagka E4 po, this is move number 19 pa lang, nag-F3. So after F3, eto matindi. May tirada dito na talagang lamang na lamang ang item. Kaso, hirap makita. Ang hirap makita. So, pagka F3 kasi, ang tinira po ni Arjun, tinakes niya agad yung F3. Na kung saan, lamang pa rin daw. Kaso, may mas maganda daw na tira dyan. Ang maganda daw na tira, Queen C5. Hirap makita niyan. Para saan yan, sir? Libre. Libre, diba? Pagkakain mo, bishop ka lang dito. What? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Libre. Hirap na hirap daw po yung posisyon. Kasi may knight E4 later on. Ipit na ipit, hindi makagalaw. Knight E4, knight dito. Nakapin. Let's say sabihin natin, palisin natin yung reyna. Queen B6 lang eh. O, palisin natin ng tuluyan. Tirahan ka lang ng bishop takes C3. Hindi mo pwede makain, may ganun. Grabe, basta ipit na ipit. Balik tayo doon. Ipit na ipit kung Queen C5 daw. Grabe yung Queen C5 lang, simple lang, no? Anyway, ang ginawa nga ay kinapture yung F3 na lamang pa rin naman. Pagka capture sa F3, nag-knight takes F3 and then bishop E6. Aba, clearly better pa rin. Umatras lang para ma-maintain yung pair of bishop na sinagot ng knight to E4 and after knight E4, knight E5 naman. Pinalit po yung kabayo. Kinapture po yan. Takes ng bishop. At ito po ay clearly better pa rin po for the side of black. May pass pawn kasi, pair of bishop pa. At ang matindi, pagdating sa oras, tagilid na naman si Gukesh. So, ang ginawa po dyan, nag-queen sa E1. After queen E1, rook lang sa may F8. Ayun, nagkamali na si Arjun. Ibalik lang natin, ha. Tingnan nyo yung oras. 15 minutes na lang, si Gukesh, nasa move 24 pa lang. Si Arjun, 37 minutes pa. At meron pong simpleng tira dito si Arjun na ang lakas ng bishop, di ba? So, ang gagawin mo lang daw dito, bishop C7. Pagka bishop C7, queen dito, sa may E5, matiin mong ganun. Ganun kasimple. Lamang ka na talaga. O kung ayaw mo doon, pag gumalaw yung kabayo, queen D6, basta laging may threat na ganun. Tapos, yung bishop, mamaya gamitin mo, atakihin mo to. Yung tore, okay na yan dyan, nakadepensa na yan dyan, hindi magalaw yung bishop dahil may tulak. Pero tingnan nyo, ang tagal nag-isip ni Arjun dito. Gumamit po siya ng 15 minutes on the clock. Ang tinira niya lang, rook F8 na mali pa. Hanip na yan, no? Grabe, ha? Hindi nakita ni Arjun yung mga simpleng idea after thinking for quite a long time, no? Anyway, tumira lang ng knight G3. Ito pong si Gukesh na kung saan excellent move down, no? So, bakit kaya excellent? Binabantayan lang po yung check dito. And then, tinirahan ng bishop F4. Ayun. Another blunder. Dalawang sunod na nagkamali si Gukesh. Mali na naman. From dito, clearly better pa rin. Biglang na-equalize. Ano ba yung tamang tira? Ang tamang tira na mahirap makita. Rook lang po sa F4. Hanip na rook F4 yan.
Binibigay lang eh, no? Binibigay lang, pinapakain. Pero okay lang daw yan. Kasi lakas naman ng pass pawn per bishop sa kakagagano. Wow ah. Wow ah. Galing. Anyway, ang tinira is bishop f4 na mali kasi halos equal na naman. Bakit? Meron pong rook takes e6 na na-miss si Arjun. Anong meron dyan? Eh, may bishop takes dito. Ngayon, pagkakain mo, may kain dito. May rook takes g6 eh. Eh, ano ngayon? May king move naman, hitting the rook o hitting the queen. Again, pag kinapture mo to, kain yun. Kaso may queen e6 eh. O, napilitan kang kainin ngayon yan. O, at ang ending, lamang pasigukesh ng pawn. Wow. Pati sa oras lamang na din si Gukesh. Yes, may pass pawn dito, pero kaya pang i-stop yan, masuportahan eh. Anyway, nag-bishop f4 yan, knight f1 lang si Gukesh. And according sa engine evaluation, kahit 1 pawn up si Gukesh, equal lang daw ito. Kaso, time pressure sila, move 30. Nag-bishop c7, inatake yung pawn. Nag-rook d7 to defend, mali nga na naman eh. Ano bang tamang tira? Rook d8. Anong pinag-iiba? Para wala siguro dito. Anyway, nagpunta doon yung tore, nag-knight lang iikot, nag-bishop check, tumakbo, and then king move lang. Para sa inyo king move? Baka munin. Anyway, nag-knight lang po sa f3 and then hinamon na nga. Mali na naman daw yung hamon. Ano man tama tira eh? Ako ulit na tama tira, h5. Anyway, whatever you play as black, lamang na talagang puti. So, yan ang ginawa. Inatras. O, mali din yung atras. At tama daw, yan game mo. At mas madali daw yan kasi mapapabagsak daw ito. Rook takes, tapos knight d4. Eh, ganito po, knight d4. Anong babagsak? Eh, libre yan. Kain. 1 pawn up ka ngayon, mag-endgame or 2 pawns up pa nga. Ibalik natin doon. Anyway, nag-rook e4, nag-rook fd6, nag-knight lang doon, hitting the rook, umatras, check, tumakbo, and then knight lang sa c4. Nag-rook c6 naman, and then check. Pagka-check tumakbo, kung mapapansin nyo, marami na pong question mark yung tira kasi time pressure na this is move 39 pa lang. So, chumek, umilalim na mali na naman. Ang tamang tira daw, king e6. King e6 daw. Bakit mali ito? Kasi may knight e5 na hindi agad tinira ni Gukesh. Ang ginawa niya po is nag-check muna eh. Angat, check, bumalik, tapos saka nag-knight e5. Bakit niya ginawa yung nag-repetition pa? Para mag-gain ng time. Kasi may additional na po na 10 seconds per move. Alam ni Gukesh winning siya dito. So, ang ginagawa niya, pinipilit niya madagdagan ng konti yung oras niya para may time siya na magamit, mag-isip sa mga mahirap na posisyon. Anyway, nag-rook lang sa e6 yan, chumek na naman, umangat, chumek na naman, o napapansin nyo, inuulit. Pero hindi itatabla yan. And then eventually, kinapture na. Pagka takes ganon, and then takes the pawn, ang ending, 2 pawns up si Gukesh. And this is already winning for the side of Gukesh. Grabe, no? Pero 1 minute na lang siya, 4 minutes si Arjun Erigaisi, rook e2. Ayan, no? Bibilisan ko na lang kasi typical endgame yan. Magtutulak-tulak ka ng pawn. O, ayan, no? Tulak o umatake doon para magka-pass pawn check. O, hindi po kinapture ito dahil may discovery. Kaya gumanon. Okay. And then lumapit yung king. Alright, check, tulak yung pawn. Marami nang mali, pero this is still winning for the side of white. Gumanon, libre yung pawn, gumanon, inatake yung pawn, tinulak, tapos kinapture na yung pawn. Ayan dalawang pass pawn. Umatras lang po yung bishop to defend the b6 na umatras ng kabayo, kinain yung c4, takbo lang, dalawang pass pawn. So, nag-b5 po yan, check, para hindi makatulak. Okay, ayan, check, uy, bumabalik, tabla, hindi. Ganyan talaga yan para mag-gain ng time. Eventually, mag-iiba din. Ayan, tapos check. Takbo doon, check na naman. Pumabalik-balik pero hindi ulitin yan. Tinulak yung pawn. Style po yan, pag ganitong ang oras mo mababa na masyado and nabubuhay ka na lang sa increment. Kaya bawat tira, kung pwedeng i-repeat mo para magdagdagan ka ng time kahit 10 segundo lang. At ito po ay ala na. Winning na po ito kasi dalawang pass pawn yan. Ayan, pinalit na nga lang yung tore. And after this move, nag-resign na. Kasi hindi maitulak, kakainin. And then may pass pawn. Ang layo ng lalakbay ng king mo just to get rid of the knight, tas makaharang pa rin. Grabe!
Grabe si Gukesh. Nakakabilib siya in a way na laging losing. Completely losing. Tagalit pa sa time. Tapos for some reason, parang dinadasalan niya yung kalaban niya, magbablunder ka. Tandaan yung kalaban niya po, world number 3 si Arjun Erigaisi. Hindi nakikita yung mga tamang tira kahit mahaba yung oras. Tapos nagbablunder pa ng matindi. Parang si Magnus kahapon. Grabe. Ibang level yung pangkukulam ni Gukesh. Ganun-ganun lang siya. Pangkukulam, hindi. Skill yun. Kasi si Gukesh kasi, meron talaga siyang ganung klaseng style Iba yung determination niya to win for some reason. Kahit na tumatagalid yung posisyon, napapanalo niya. Ganyan din yung ginawa niya sa candidates noon Hindi naman siya winning sa mga laro. May halong, sabi nila, swerte. Pero sa akin, matindi talaga yung fighting spirit ni Gukesh. Kaya ganyan yan. Tingnan natin yung mga susunod pa na game ni Gukesh. Pero ano na po ba ang standing sa kasalukuyan? Ito po, dahil nanalo po si Favi, 12.5 siya. Gukesh nanalo, 11.5. And then, Magnus Carlsen, 11 points lang. Ayun. Kasi nga, ayaw niya na daw maglaro Anyway, may 3 rounds pa na nalalabi. Abangan po natin kung ano ang mangyayari doon. Mahaba-haba pa yan. Tingnan natin kung makakahabol si Magnus. Kung siya po ay makaka-recover. Kasi tinanong siya sa interview. Sabi ni Magnus, ang tanong sa kanya, bukas magiging okay ka na ba? Kasi ngayon talaga, sa round na to, not ready to fight siya. Kaya tinabla niya kay Hikaru. Sa arma lang niya gustong maglaro. Ang tanong, bukas ba okay ka na? Sabi niya lang, I hope better than today. Ibig sabihin, tignan natin, may chance pa ba na mag-go for win si Magnus o puro itataban niya na lang lahat. Muli, ito pa yung Coach Billy Master Daniel Causo. Kinukulit na ako ng anak ko. Hanggang sa muli pagkikita, God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Salamat sa mga nanood pala sa live stream kagabi. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.